Alam mo ba kapatid, na may madaling way para malaman mo o ma-determine mo kung yung lalaking gusto mo, yung lalaking karelasyon mo, yung lalaking pumasok sa buhay mo, talaga namang nahulog na yung loob niya sa'yo. Kasi may mga ways yan na pinapakita, mga hint na mapapansin mo o mga salita na sinasabi nila na talagang mararamdaman mo na in love sila sa'yo. Kung interesado ka malaman kung ano-ano yung mga bagay na sinasabi ng lalaki kapag talagang nahook na sila sa'yo, na in love na talaga sila sa'yo. Well, saktong-sakto tong topic na pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung interesado ka malaman kung ano-ano yung mga sinasabi ng lalaki kapag nahuhulog na siya sa'yo, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad dito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad dito. Ni-upload pa natin sa hinaharap. At ang unang-unang bagay kapatid na magpapatunay sa'yo o senyales na magde-determine na nahuhulog na yung lalaking mahal mo sa'yo o talaga namang in love na talaga siya sa'yo, gusto ka na talaga niya, mahal ka na talaga niya, ay kapag sinasabi niya tong bagay na yun yung gusto ko na maging masaya ka. O diba? From the word itself pa lang, diba? Hindi niya na tinitingnan yung kaligayahan niya. Nakatingin na lang siya sa happiness mo, sa mga bagay na magpapasaya sa'yo, sa mga bagay na magpapangiti sa'yo, magbibigay ng kulay sa buhay mo. Diba? Ibig sabihin kapatid, kung ganyan yung sinasabi sa'yo ng lalaking pinakasama mo ngayon, ginugusto mo ngayon, minamahal mo ngayon, ay isang senyales yan kapatid na gagawin niya yung best niya para mapasaya ka. Bibigay niya lahat makakaya niya para mapangiti ka. Even if labag yun sa kagustuhan niya, kung makapagpasaya sa'yo, gagawin niya yun para lang magawa kanyang pangitiin, magawa kanyang patawanin, magawa kanyang maging proud sa kanya, maparamdam niya sa'yo na kaya niyang pasayahin ka sa mga bagay na kaya niyang gawin. Pag narinig mo yung mga salitang, gusto kong maging masaya, gusto kong mapangiti ka, gusto kong mapatawa ka, sobrang nakakatabayan ng puso, diba? Kasi ang aim ng taong nakapaligid sa atin, yung taong nagmamahal sa atin, may bigay sa atin yung kaligayahan na hinahangad din natin, diba? Isang malaking bagay na yun na additional na magpapatibay sa relasyon niya. Bukod pa doon, malalaman mo na gusto ka talaga niya, na pipiliin ka talaga niya over anything. Diba? Kaya kapag naririnig mo tong salita na to sa taong mahal mo, hindi sabihin lang nun kapatid, mahalaga ka, mahal ka, gustong-gusto ka ng taong yan, malayo man kayo o malapit sa isa't isa. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is, proud ako sa iyo. Yung salita niyan kapatid ay isa sa mga bagay na kahit sa mga kalalakihan ay gustong-gusto namin narinig. Diba? Kasi iba talaga sa pakiramdam na na-appreciate yung ginagawa mo, sinasakripisyo mo, pinagtutuunan mo ng oras, effort, panahon, at even pawis o dugo, diba? Kung sinasabi sa'yo ng lalaki niyan, gusto niyang maramdaman mo na lagi siyang nakasubaybay para sa'yo. Lagi siyang nakasuporta para sa'yo. Lagi siyang nasa likod mo para kapag na-feel mo na burdened ka, pagod ka, o kailangan mo ng sumuko, nandyan siya para i-motivate, i-inspire ka. Dahil nakikita niya yung hirap, sakripisyo mo sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay niyo. Gusto mong maabot sa buhay niyo. Gusto mong magkaroon kayo sa buhay. At once na marinig mo yan, yung mga salitang yan, papalakpak yung puso at isipan mo sa tuwa dahil yung taong nakaka-appreciate sa'yo. At isang malaking senyales na rin yan, yung taong nakaka-appreciate sa'yo na yan ay talaga namang fall na fall sa'yo. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is, deserve mong maging masaya. Tuwing kailan ba natin ito naririnig? Itong salita na ito. Tuwing malungkot tayo, tuwing down tayo, tuwing pakiramdam natin talo tayo, pakiramdam natin, ikalulugmok natin yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Diba? Once na marinig mo itong mga salita na to, nakaka-comfort ng puso at isipan to. Dahilan para ma-inspire tayong lumaban ulit sa susunod na laban. Bumangon ulit sa susunod na pagkadapa. At kapag sinabi sa ito ng taong mahal mo, may additional na bigat pa to, diba? Na magiging rason natin para ipagpatuloy yung laban. Lagpasan yung challenges, di ba? At sinasabi sa atin to ng taong mahal natin, hindi para pabayaan tayong maging mag-isa sa laban, kundi
para ma-feel mo na at the end of the challenge, di ba? Meron kang magiging, meron kang makukuha na makakapagpasaya sa'yo at deserve mong matanggap yun. At ang good thing pa nito, kapatid, sasamahan ka niya na maabot mo yung mga bagay na deserve mong maabot, deserve mong matanggap. Once na marinig mo to sa partner mo, ibig sabihin lang nun, kapatid, gusto ka niya, mahal na mahal ka niya, at mahalaga ka na tao sa buhay. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is, hindi ko magagawa yan nang wala ka. Isa sa mga masarap pakinggan, masarap sa tenga, masarap sa puso, na marinig, di ba? Na maramdaman, di ba? Na kinakailangan tayo ng taong mahal natin. Na hindi sila makagawa ng mga bagay na usual nilang ginagawa kung wala tayo sa tabi nila. Kung wala yung presensya natin, wala yung pagmamahal natin, walang tayo, di ba? Isang malaking senyales lang din yan, kapatid, na every time na gagawin yung mga bagay na yun, naiisip ka niya, sinasapuso ka niya, di ba? Isang malaking senyales lang din yan, kapatid, na hindi tayo iiwan ng tong taong to. Kasi nga, nahihirapan silang kumilos, gumawa ng mga bagay na kailangan nilang gawin kung wala ka sa tabi nila. Di ba? Once na marinig mo to sa taong pinili mo, sa taong mahal mo, sa taong nagpapatibok dyan sa puso mo, ibig sabihin lang nun, kapatid, ganun siya ka-in love sa'yo. Ganun ka-deep yung emotion na nararamdaman niya sa'yo. Na hindi niya kayang gumawa ng mga bagay na lagi niyang ginagawa kung wala ka. Okay? Proceed tayo sa ika-5. Last but not least, kapatid, ika-5 bagay na sinasabi ng lalaki kapag nahuhulog na ang loob niya sa'yo, in love siya sa'yo, mahal ka niya. Ay kapag sinasabi niya na nagpapasalamat siya ng sobra na dumating ka sa buhay niya. Once na marinig mo to sa taong pinili mo, di ba? Nakakatabahan ng puso to na sobrang thankful sila, sobrang grateful sila na dumating tayo sa buhay nila, di ba? Kahit naman sino siguro sabihan na thankful ako dahil dumating ka sa buhay ko. Grateful ako dahil naramdaman ko yung presensya mo sa mundo ko. Di ba? Talaga namang nakakataba ng puso, nakakataba ng damdamin yung mararamdaman mo kapag narinig mo itong mga salita. At isang senyales din yan, kapatid, na yung taong yan, gusto ka talaga, mahal ka talaga, mahalaga ka talaga para sa kanya. At yung pinakamahalagang bagay na sinasabi ng lalaki kapag ka-in love siya sa'yo ay yung mahal kita. Di ba? Wala nang masasarap pa sa pakiramdam na yun. Mahal ka ng taong mahal mo. Assured ka na. Buo na yung foundation ng relasyon. Buo na yung tiwala na magpapatibay sa pagsasama. Marinig mo lang yung salitang mahal kita sa taong talagang sincere na sinasabi sa'yo na mahal ka niya. Ay talaga namang nakakapagpa-blow ng mind, nakakapagpatabahan ng puso, di ba? At yun, kapatid, yung mga bagay na sinasabi ng taong nai-inlove na o gustong-gusto ka na o mahal ka na o talagang sobrang deep na ng nararamdaman towards you. Sinasabi ba ito sa'yo ng mahal mo sa buhay? Well, yes. Comment section. At kung nagustuhan mo tong video na to, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inyo. At sa mga OFW viewers natin na palagi nakasuporta, nakasubaybay sa bawat video na ina-upload ko, maraming salamat po sa palagihan yung panunood at pagsuporta. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat ka dyan palagi, kapatid, kung nasaan mang lugar ka naroon. Always remember, God loves you, and see you sa susunod na video.